Biros at Champa napalaban sa isang malakas na halimaw. Lord Terran to the rescue. Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang Dragon Ball Hawkeye Special Chapter Part 2, pero bago nga tayo magsimula ay gusto ko lang sabihin na ang special chapter na ito ay kasama nga sa Dragon Ball Hawkeye series. Dito nga ay ipapakita kung paano nga ba naging isang God of Destruction si Biros, kaya bago nga tayo magsimula ay mag-like na nga kayo sa ating video para lagi kayong maging updated sa mga ganitong klase ng content. Natapos nga ang last part sa scene kung saan ay ating makikita na umuwi na nga muna si Biros sa kanyang planeta at agad nga din siyang inihatid dito ni Whis. Dito na nga papasok ang part 2 ng Dragon Ball Hawkeye Special. Nagsimula nga ang part 2 sa scene kung saan ay ating makikita na kasalukuyan nang lumilipad si Whis para nga ihatid si Biros sa planeta nito. Sa moment na ito ay tinanong nga ni Whis si Biros kung ito daw ba ay nagtatampo pa rin hanggang sa ngayon. Sagot nga dito si Biros at sinabi nito na ayaw nga daw niya nang minamaliit siya. Dito nga ay salita nga ulit si Whis at sinabi nito na simula nga daw ngayon ay wag nga daw nitong gawin personal ang sinabi sa kanya ni Garoga. Sa totoo nga lang daw ang mga dahilan o sinabi ni Garoga ay hindi naman daw ito makakaapekto dito kay Biros, si Lord Terran pa rin naman daw ang gagawa ng sarili nitong desisyon para dito kay Biros. Sa katotohanan nga lang daw si Garoga at Terran ay matagal na nga daw magkaaway, sa sinabi nga ni Whis ay nagulat nga dito si Biros at sinabi nito na totoo daw ba. Sagot nga ulit dito si Whis at sinabi nito na oo nga daw, ang dalawa nga daw na yan ay originally na nakatira sa Universe 7, ang lahi ni Garoga at ang lahi ni Lord Terran ay nakatira lang sa magkatabing planeta at ang dalawang planeta na kinabibilangan nila ay meron lang mababang bilang ng resources. Dahil dito ay naghanap nga sila ng pwede nilang pagkuhaan ng ibang resources para masuportahan ang pangangailangan ng kanilang mga planeta. Hanggang nagsimula na ang laban ng magkakalahi at dito na nagsimula ang rivalry ng kanilang lahi. Si Garoga at Terran nga ang pinakamalakas na warrior sa kanilang kinabibilangan na lahi at dahil dito sila nga ay naging magka-rival pa. May isang laban nga na nangyari na kung saan ay naubos na nga ang lahat ng mga kalahi nila at silang dalawa na lang ang natitirang nakatayo sa battlefield. Dahil nga sa lakas na meron ang dalawa na ito ay talagang namangha sa kanila ang isang Hawkeye Shin at ginawa nga sila nitong alagad, sinubukan pa nga ng Hawkeye Shin na pag-ayusin ang dalawa na ito ngunit hindi nga ito naging matagumpay. At nang mamatay ang Hawkeye Shin ng Universe 7 ay pinaglabanan nga ng dalawa ang posisyon ng pagiging God of Destruction ng Universe 7 at sa huli ay natalo nga itong si Garoga. Ngunit sa mga oras na yon ay nangailangan nga din ng Universe 6 ng bagong God of Destruction at si Garoga nga ang nakakuha ng posisyon na ito. Nangyari nga ang lahat ng ito noong nakalipas na 25 million years at hanggang ngayon ay patuloy pa nga rin ang kanilang rivalry. After ngang masabi ni Whis ang lahat kay Biros ay salita nga dito si Biros at sinabi nito na si Garoga pala ay isa lang din mangmang, kahit na ganon ay mas pagbubutihin ko pa hanggang masurpass ko si Lord Terran at syempre ang Garoga na yan. Sagot naman dito si Whis at sinabi nito na masaya ako na marinig yan sayo. Ang planeta nga na kasalukuyan na tinitirahan ni Biros ay tinatawag na planetang Nekosei. Ang planeta nga na ito ay ang pinakamapayapa na planeta sa lahat, at ang mga nakatira nga dito ay tinatawag na Nekosagians na kung saan ang mga ito nga ay ang pinakamalakas na mortal sa lahat. Pero sa kabila ng mapayapa na planeta na ito ay mas mahabang oras nga ang inilalaan ng mga Nekosagians sa pagtulog. Sa moment na ito ay ating nang makikita dito si Biros na kasalukuyan ngang lumilipad at sinabi nito na ang pinakamalaking city nga ng planeta nila ay madami nga daw sa kanila ang tamad. Sa totoo lang ay nakakainggit nga talaga sila. Pero si Master Terran ay hindi ako hinahayaan na matulog. Ngunit dito nga ay nakakita nga si Biros ng isang malakas na pagsabog at sinabi nito na may isang mortal nga daw ang nilabanan ang sarili nitong katamadan. At dito nga ay nakita nga niya itong si Champa na kasalukuyan na nag-training, salita nga dito si Biros at sinabi nito na ano nga daw ang ginagawa nito, bagay nga daw magpatuloy pa ito sa ginagawa nito ay maari nga daw masira nito ang kanilang planeta. Sagot nga dito si Champa at sinabi nito na alam nga daw niya ang ginagawa niya, siya nga daw ay walang planeta na pwedeng pag-ensayuhan, at wala nga din daw siyang kasama na God at angels na pwedeng magturo sa kanya kung paano makontrol ang kanyang sarili. Sa point na ito ay salita nga ulit dito si Biros at sinabi nito na galit ka pa rin kasi ako ang nakuha at ikaw ay hindi. Tanggapin mo yan. Bagay nga daw dumating na dito si Master Terran at Whis ay mas mabuti nga daw na mag-enjoy na lang ito sa piyesta kasama ang mga mortal sa planeta na ito, yan nga daw ang mas maganda na gawin nito kaysa nga daw sumama ito sa mga yun. Sagot nga dito si Champa at sinabi nito na mali nga daw ang mga naaalala nito, bakit daw hindi na lang nito gawin kapaki-pakinabang ang sarili nito. Turuan daw siya nito ng mga bagay na natutunan nito kay Master Terran.
Sagot naman dito si Beerus at sinabi nito na sigurado daw ba ito sa mga tinatanong nito. Dito nga ay lumipas na ang ilang oras, salita nga dito si Champa at sinabi nito na bakit nga daw ang sungit nito ngayon. May nangyari daw ba? Sagot nga dito si Beerus at sinabi nito na sa totoo lang ay meron, sawa na nga daw siya na maging isang underrated sa lahat ng mga gods, tingin nga daw niya na lahat ng gods ng universe ay hindi nga daw siya nirespeto. Kahit nga daw itong si Master Terran ay minamaliit lang din siya. Gusto na nga daw niya na mabago ang tingin ng mga yon sa kanya. Sa point na ito ay salita nga dito si Champa at sinabi nito na kung hindi nga daw siya nirespeto ng mga yon ay mas mabuti na kunin mo ang respeto nila. Ipakita mo sa kanila kung gaano ka talaga kalakas. Sagot naman dito si Beerus at sinabi nito na madali nga lang daw sabihin yan pero mahirap nga daw gawin, paano na daw ba niya ito papatunayan. Ngunit habang nagkakaroon nga ng usapan ang magkapatid dito ay bigla na nga lang nagkaroon ng sobrang lakas na pagsabog na nagpagulat sa kanila. Salita nga dito si Beerus at sinabi nito na ano nga daw yan. Habang si Champa naman dito ay nagsalita at sinabi nito na nawasak nga daw ng ganon kabilis ang city nila. Sa moment na ito ay ipinakita nga ang planetang Nekose na talagang nayanig sa nangyaring pagsabog. Sa moment na ito ay salita nga dito si Beerus at sinabi nito na sino nga daw ang may gawa nito. Dito nga ay mabilis na agad itong pinuntahan ni Beerus at ito naman si Champa ay mabilis na nga rin sumunod kay Beerus. Napuntahan na nga ng dalawa ang lugar kung saan nangyari ang pagsabog. Salita nga dito si Champa at sinabi nito kay Beerus kung nararamdaman na ba nito. Sagot naman dito si Beerus at sinabi nito na oo, kakaiba nga daw ang energy ang nagmumula sa evil na ito, kaya wag nga daw nitong ibaba ang depensa nito. Nakita na nga ng dalawa ang itsura ng evil dito at sinabi nga dito ni Beerus na sa tingin daw ba nito na matatakot sila sa napakapangit na pagmumukha nito. At wala pang ang ilang segundo ay sumugod na nga dito si Beerus at umatake na nga ito ng isang malakas na pagsuntok. Ngunit madali nga lang itong nasalag ng evil at nagresulta nga ito ng sobrang lakas na impact. At sobrang daming pag-atake na nga ang ginawa dito ng evil na madali nga lang naiiwasan dito ni Beerus. Habang pinapanood nga ni Champa ang ginagawa na pakikipaglaban dito ni Beerus ay talagang namangha nga ito at sinabi nito na si Beerus nga daw ay nagiging mas malakas bagay ito nga daw ay seryoso, kakaiba nga daw ito. Ngunit sa moment na ito ay gumamit nga si Beerus ng isang magic ability at nagawa nga niyang mapatalsik ang evil dito. Salita nga dito si Beerus at sinabi nito na ano ang sa tingin mo. Ang atake na yan ay para sa mga tao na pinatay mo. Salita nga ulit dito si Champa at sinabi nito na patay na ba siya. Sagot nga dito si Beerus at sinabi nito na syempre naman, ano ba sa tingin mo. Ngunit dito nga ay sobrang bilis na pagsugod nga ang ginawa ng evil dito na nagresulta na makapitin si Beerus dito ng evil. Pero nagawa naman dito ni Champa na matamaan ang evil ng isang perpektong pagsipa na talagang nagpatalsik dito. At habang nasa ere pa ang evil ay pinaulanan na nga ito ni Champa ng sobrang daming wave blast na rekta nga lahat na tumama sa evil. Salita nga dito si Champa at sinabi nito na ayos lang daw ba ito. Ano nga daw ang bagay na yon? Ito nga daw ay naiiba sa mundo na ito, habang si Beerus naman dito ay nagsalita at sinabi nito na hindi nga daw niya alam, pero sa tingin nga daw niya ay meron nga daw itong pangsariling affinity sa kanya. Salita nga dito si Champa at sinabi nito na hindi nga daw niya alam kung paano ito ginawa ng evil na yan, pero ang sigurado nga lang daw ay mas lalo nga daw lumalakas ang evil na yan. Kaya kung gusto mo na magkaroon ng chance na matalo ito ay kailangan natin lumaban ng magkasama. Ngunit dito nga ay inasar lang ni Beerus si Champa at sinabi nito na lumaban kasama ka. Mas mabuti nga daw na matalo na lang siya. At sa moment na ito ay sumugod na nga ulit ang evil dito pero nagawa nga lang itong maiwasan ng dalawa. Salita nga dito si Beerus at sinabi nito na sige hulihin mo ako pangit. At habang nasa ere nga dito ang evil monster ay agad na nga ditong naghanda si Champa at Beerus para umatake ng sobrang lakas at agad na nga din nila itong nirelease na rektang tumama sa evil monster. Ang atake nga na ito ay nagresulta ng malakas na pagsabog. Akala nga nila dito ay tapos na ang laban. Pero nagulat nga sila na makita nila dito ang evil monster na buhay pa rin. Salita nga dito si Champa at sinabi nito na hindi nga daw pwede ito, ang atake nga daw na yun ay ang pinakamalakas niyang atake. Habang si Beerus nga dito ay nagtataka na nga din dahil ang mga atake nga daw nila ay hindi na gumagana sa monster na ito, isang atake na nga lang daw ang available sa kanya pero ayaw nga daw niya itong gamitin dahil ayaw nga daw niyang malagay sa kapahamakan ang kanilang planeta dahil hindi pa nga daw niya ito master. Pero hindi naman daw siya natatakot na gamitin ang atake na ito.
Ngunit sa moment na ito ay dumating na nga dito ang ilan sa mga kalahi ni Beerus na talagang galit na galit nga sa ginawang pag-atake sa kanila ng evil monster na ito. Pero dito nga ay sinabihan nga ni Beerus ang mga ito na hindi nga nila kayang matalo ang monster na yan, ngunit matigas nga ang ulo dito ng mga kalahi ni Beerus at sinabi ng mga ito na sila nga daw ay aatake ng magkakasama. Sagot nga dito si Beerus at sinabi nito na tumakbo na kayo mga mangmang. At dito nga ay mabilis nga lang naglaho ang apat na kalahi ni Beerus dahil na nga sa napakalakas na atake na ginawa ng evil monster. Hindi pa nga dito natatapos ang lahat dahil ang napakalakas na pag-atake ng evil monster ay rektang tatama sa planeta nila Beerus. Sinabi nga dito ni Champa na once nga daw na tumama sa kanilang planeta ang atake na yan ay talagang masisira nga daw ang kanilang planeta. Dahil dito ay mabilis na ang kumilos dito si Beerus para nga pigilan ito, habang si Champa naman ay inako na labanan na muna ang evil monster. Ngunit madali nga lang ditong nahuli si Champa ng evil monster. Habang ang isang atake na itinatago-tago ni Beerus ay nagamit nga niya sa atake na ginawa ng evil monster at matagumpay nga niyang napigilan ang atake na ito. Balak nga sana ni Beerus na gamitin ang atake na yon sa evil monster pero nasayang nga lang ito dahil nagamit nga niya ito para mapigilan ang atake nito. Pero sa moment na ito ay tumalsik nga mula sa itaas itong si Champa at wala nga itong lakas pa para lumaban. Salita nga dito si Champa at sinabi nito na lalo nga daw lumalakas ang kalaban nila. Si Beerus nga ay gulat na gulat nang makita nga niya itong si Champa. At ang talagang nagpagulat pa kay Beerus ay nang makita pa nga niya ang evil monster na nag-charge na naman ng sobrang lakas na pag-atake. Salita nga dito si Beerus at sinabi nito na ginamit na nga daw niya ang lahat ng natitirang kinya sa Hawkeye na ginawa niya kanina. At kahit nga daw siguro ang buong lakas niya ay hindi na din kayang mapigilan ang atake na yan, talagang nasurpass na ng evil monster ang lakas ko. Tingin ko ito na ang katapusan. At sa moment na ito ay tinanggap na nga ni Beerus ang kanyang kamatayan, dito nga ay nirelease na nga ng evil monster ang napakalakas na atake niya na rektang tatama kay Beerus at Champa. Pero nang may bigla na nga lang nagsalita at sinabi nito na magaling Beerus, nagawa mo ang trabaho ng isang God of Destruction. At dito nga ay dumating na pala sila Master Terran at mabilis nga lang nitong napigilan ang napakalakas na atake na ginawa ng evil monster. Salita nga ulit dito si Master Terran at sinabi nito na ang laban na ito ay hindi para sa'yo, laban ito ng isang God of Destruction. At dito na nga ito natapos, abangan nyo lang guys ang susunod na chapter na ito. Kaya kung umabot ka pa sa part na ito ay maraming salamat sa'yo.